afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na It's a Trop. So ngayong araw na ito, magre-replant at magpo-propagate tayo. Saktong-sakto naman may binigay dito na na mga plants yung ating kaibigan na dumalaw, si Sir Raylon. At hindi lang halaman, binigyan din kami ng brownies, tsaka ito gapis din tayo ng aquarium fish. At ngayon buhay pa rin. Ayun, may maliliit po, parang dumami maliliit, parang isa lang to nung nakaraan. Siguro hindi ko napansin o nanganak. But anyway, balik tayo sa paghahalaman. Na-amaze lang ako. So ito yung bigay ni Sir Raylon. Hindi ko pa nga nagagalaw nung isang araw pa to nandito. Medyo na-busy lang tayo kahapon. Pero ngayon ito, tatanim na natin. Ang daming adilay oh. Ayan, may nag-request na nga na makahingi si Sir Ino Yulo. Ayan, kasi umorder siya ng pink. Tapos nakita niya yung post. Hindi naman ako makahindi kasi ang dami naman na ito. Pero hindi na muna natin to i-out unless lumaki na. Ayan, ipopropagate ko rin ngayon. Siguro kunin ko yung malalaki, tatanim ko sa bigger plant, tapos propagate ko yung mga dahon. Tapos tamlin, ayan. After na ma-phase out yung tamlin dito sa growing area o mamatay at mabenta yung iba, ayan, nagkakaroon ulit tayo. At tinuruan rin tayo paano i-propagate ito. Usual propagation lang daw ng Drosera by leaf pullings or cuttings. Tapos binigyan rin tayo ng red na piriformis. May tawag siya dito, nakalimutan ko lang. So hanapin ko na lang yung ID. Tapos binigyan rin tayo ng broadleaf naka-pensis. Maliit pa pero good size na nga rin, medium size pala. Ayan. Tapos meron rin binigay siya ng mga, alam niyo yun, yung maliliit na Drosera. Ano bang tawag doon? Basta Gimei, true Gimei siya pinapalaki. Hindi ko alam kung Gimei or Gimei. Ayan. So ito maraming iba't ibang variety or process. Tatlo yata ito na daw siya tutuwa siyang i-propagate. Ito nakakatawa naman talaga i-propagate yung nagpo-produce ng Gimei. Kasi biro nyo magkaroon ng isa ng Gimei, pwede mong i-tanim, diba? Tapos paramihin. Tapos ang pinaka nakakatawa sa lahat, kala ko hindi na ako magkakaroon ng scarlatin. Ayan, binigyan tayo ng isang scarlatin. Although seedling pa lang to, saan ba pupunta yan? Lalaki rin yan. Tapos maganda pa yung media na gamit niya. Pinapakuluan niya muna bago niya gamitin. So isa sa mga practice siya na talagang effective talaga. Kasi biruin nyo, kung walang competition sa media, tulad ng peste, sakit, damo, yung isang halaman, madaling madaling lalaki, walang masyadong interruption sa paglaki. Bukod sa scarlatin na ito yung bigay sa atin, meron po tayong UK Soles, kasi nawala na yung mga ganito natin meron din Trebs Dracula. Ayun, thank you. Ayan, meron tayong Trebs Dracula, hindi na napansin niya na. Tapos meron din tayong red piranha yata ito, kung nagkakamali. Red piranha, maroon monster ito. Maroon monster. Although mga seedling size, malaking bagay na yun. Saan ka pa makakakuha niyan? Bigay lang sa atin ni Sir Raylon. Tapos napakasarap pa nung brownies. Ayan, kaubos lang kahapon. So isang araw lang mahigit tinagal. Napakasarap. Tampan magbenta na siya na.
Tapos may mga binigay rin siyang iba't ibang klase ng Nepenthes. Natutumba si red piranha. Hindi ko na ipapakita lahat, pero ang mga nandito ay mga cross ng ang tawag dito, Raplesiana. Ayan, Raplesiana, Ampularia. Ayan, meron ding basa. Ayan, nandyan yan lahat. Ayan, meron ding Mirabilis to, pero may cross to eh. Ayan, 4-way cross ang tawag yata, no? 8-way pala. So complex. Parang ganun din sa atin, pero sa atin minabuti kong ipangalan na lang na Mirabilis kasi maraming parang hindi makapagpigil na magsabi sa mga group. Kinross mo lang rin naman sa Mirabilis saka Mirabilis hybrid, di Mirabilis pa rin yan. Ito tama naman yung sinabi niya. Kaya lang kasi, hindi lang kasi Mirabilis yung jeans nun eh. So, kaya nga nila pinangalan na iba. So may mga kumbaga nalahian, di ba, sa mga sa tao, di ba? May 1/4 na 1/4 na may lahing di ba? May Pilam, yan, Chinoy, di ba, ganun. So yun, mga nalahian na rin kasi yung iba doon. Sa dami-dami ng crosses niya na pinagdaanan. Naging complex na. So nasa sa inyo na yan, pero mas maganda record nyo talaga yung pinag-crossan nyo. Although medyo medyo masikaso, pero ayun, yun. Tapos kung gusto yung pangalan na mas maikli, hindi, pwede rin. So like for example, merong dito yung Cheriana ba yun? Tsaka yung Gaya, ayan, pinaikling pangalan pero maraming mga crosses yan sila. So anyway, mag-start na tayo ng propagation. Ayun tanggal ako ng mga leaf, tapos pagtanggal ko sisilip sa'yo mga tumutubong mga Helianthera na kala mo yung matitigo ko na nabuhay pa. Hindi ba masaya? So hopefully magtuloy-tuloy ang mga yan sila, dahil mahirap na mag-acquire ngayon. Bukod sa yung mga pinagagastusan tayo, sumahal rin kasi yan pag yung Helianthera. So anyway, yan, prepare muna ako ng media, tapos kapag magtatanim na ako, tsaka ako na sa inyo ipakita. So sige, mamaya kita tayo. Unahin natin mamaya yung Adelaide. Ayan, katatapos ko lang hugasan yung medium, haluin, at isalansan ko na rin itong net, tapos yung perlite and sphagnum moss na mix. Mas mataas po yung perlite content niyan kaysa sa sphagnum moss. Tapos umpisahan ko na rin unti-unti lagyan ng pure sphagnum moss sa ibabaw. Para saan nga yung pure sphagnum moss? Para hindi mas mabilis matuyo yung media nyo, yung medium nyo. So instead na tapusin ko na bago ko i-video, pinakita ko sa inyo para alam nyo rin na ganyan yung aming sistema. Kasi yung iba sinisilipat talaga. Sinisilipan nila nung pumupunta sila dito, parang ayaw nila maniwala na may perlite sa ilalim yung media namin. So pwede naman yun, kaya kapag nakatanim na ng ayos yung halaman mo at sinisipat-sipat, parang masama sa loob mo, di ba? Nasisira yung pagkakalagay. So kaya ako minsan din ako nagpapabisita dito, maliban na lang doon sa mga kilala talaga, tsaka kapag may dalang brownies. Hindi, joke lang. Ayan, yung pumunta kasi dati, nagre-request silang pumunta nga. Nung pumunta dito, alam niyo yun, yung tinusok-tusok yung mga traps ng BFT, tapos ayun nga, nagugulo ba yung setup mo? Hindi ko na isa-isa, matagal na rin naman yun. Tapos ingat pala yung may mga nagbebenta dyan online. May nabili ngayon ng mga malalayo, usually part ng Mindanao, Visayas.
na kapag bumili sa'yo, hindi ibibidyo yung kanilang, alam mo yun, hindi ibibidyo yung pag-open ng box. Ginagawa ko rin naman yun. Tapos magre-request ng refund. Hindi naman pinakita, napatay yung halaman nung dumating. May mga picture na wala ng plants dun sa paso. Pero yung pag-open nila, tsaka yung plants ba, kung nasa na yung labi ng plants na kung sakaling nga namatay, ano maipakita. Tapos, yan, refund. Buti kong isang beses lang, laging ginagawa. Kaya yung ginawa ko ngayon, kapag may mga ganyang mga nangyayari, binablock ko na lang. So, mabawasan ako ng buyer. Pero, doon naman sa mga nag-refund na yun, wala naman akong talagang kinita. Actually, abonado pa ako. Pero buti na lang natatabunan nung mga iba pang mas maraming bumibili na walang issue kaysa dun sa mga, alam niyo yun, sinasadya yung mga manloko online. So okay lang naman ako mag-refund or magpalit ng plans. Minsan nga dinodoble ko pa kapag talagang alam ko na ako yung may sala, para makabawi dun sa bumili. So yun, ingat na lang kayo, may ano, pag ano siya, tapos profile niya bata, tsaka pangalan niya pambata, pag sinearch siya sa internet. Tapos alam kong siya yun kasi nasa grupo rin siya ng mga nagka-carnivores hunt. Naka-like siya dun sa ibang mga pages na kadikit ko rin. Kaya alam kong siya na, siya na yun. So ingat lang kayo kasi may mga ganun, sasayang yung mga halaman nyo. Ayan. Tipong pagka-receive ganun agad, tapos hindi magre-reply, hindi magpag-uusap. Kaya ingat kayo sa mga nabili. So ganyan lang yung ano, yung setup natin. Tapos itong mga ililipat natin na plants, pipili tayo ngayon. So ang itatanim lang natin dito ay Adelaide. So itong Adelaide na to, ayan. Hindi natin nililipat lahat dyan kasi napakarami na ito eh. So magpo-propagate lang tayo. Ayan, magpo-propagate lang tayo mula dito. So ipakita ko na rin sa inyo kung paano ako nagpo-propagate ng Adelaide para nakita nyo rin. Alam nyo na, pero ito para sa mga baguhan tsaka gustong madagdagan yung kanilang kaalaman. So kita nyo, so maliliit pa yan, pero pwede nyo nang kuhaan yan ng mga extra propagation. Mga ganito nakakahinayang kasi napakaganda ng mga leaf nya. Talagang punong-puno ng dew, no? Talagang alagang-alaga ni Sir Raylon. So pagka tinatanim ko pala, pakita ko na rin sa inyo kung paano ko siya hinilalatag. Kasi mahalaga to pagka nagpo-propagate kayo ng Drosera. Minsan kasi ginagawa ng iba, ganyan lang. Kung makikita nyo sa gilid, pag sinom nyo yan, medyo parang nakaangat pa. Oh. Nakaangat pa. Dapat yan medyo lapat talaga. Lapat sa media. Para kapag pagka tinubuan na ng mga kalus, no? Kasi para magtitigyawat yan yung mga Adelaide nyo. So kalus yun or an unidentified cell. Kapag tinutubuan na ng ganon, ayun, talagang sa isang leaf, siguro ganito kaliit na leaf, makatutubo dito, mahina na yung 5. Ayan, so kaya magandahan nyo yung yung paglapat ng mga leaf na ipopropagate nyo. No, kung marami na kayong propagation, walang problema kahit may mga nakaangat dyan kasi nga kumbaga extra propagation eh. Pero pag eto na talagang nagsimula ulaw sa umpisa, kailangan mo talagang gandahan. Kailangan yung gandahan yung propagation niya. Kasi matutuyo agad kapag hindi nyo ginandahan yung pagkakalapat.
Ganyan lang yung paglalapat. So, kung kukwento ko kung paano to ilapat. Etong pinaka dulo kung saan nyo kinat yung from mother plant tapos yung leaf. Yun yung tatakpan nyo kasi nga yun yung mas mabilis matuyo na part. Kumbaga may sugat yan eh. So kailangan medyo ingat rin kayo na wag malamog masyado yung propagation materials para kumbaga makapag-photosynthesis pa. Akala ko dati hindi na nagpo-photosynthesis pagka natanggal na sa mother plant eh, pero mali. Try nyo na bang mag-propagate rin ng piliformis? No, kapag yan pinropagate nyo, tutubo pa rin yan as parang dahon na nakakabit sa mother plant. Siguro dahil carnivorous plant sila, nakakakain pa rin yung leaf during yung naging na siya, propagation materials na siya. So kaya itong Adelaide, tulad na Drosera rin siya, actually mas madaling i-propagate itong Adelaide kaysa sa ibang mga Drosera. Lang sa sobrang dali niyang i-propagate, so yung value niya bumababa. Pero ngayon, sa panahon ngayon, tumataas yung value ng Adelaide kasi nga kukunti na lang yung nagbebenta rin. Meron man pa isa-isa. So dati ginagawa lang natin itong freebies, pero ngayon tayo mismo naubusan dahil napabayaan natin nung nagtag-init. So ayan. So ilapit natin para makita nyo ng mas malinaw. So ayan, ganyan lang. Ganyan lang ako mag-propagate. Yung iba pinapatong lang, okay rin yun. Parang ganito, papatong lang nila. Okay rin yan pag pinatong nyo. Kaya lang pansinin nyo, pag pinatong nyo lang yan, hindi masyadong lapat eh. So madaling matuyo yan kapag ganyan. Kaya maganda medyo ilapat nyo ng kaunti para kapag tinubuan na ng mga callus or plantlets, yung ugat ng plantlets madaling makakapit sa media. Ayan. Ayan. So kapag malalaking dahon, maganda medyo basag, medyo mamasa-masa yung media nyo kasi para hindi rin matuyo yung leaf, no? Pero pagka ganito paling kaliliit, saktong-sakto lang dapat. So huwag nyo rin ipaarawan ng agad kapag newly propagated yung mga materials nyo kasi nga matutuyo. So lagay nyo lang sa medyo shaded na madalas nyong makita kasi para mahabol nyo kung sakaling natutuyo na kapag kailangan na ng dilig. So ayan, ipopropagate ko muna to. Kapag nailatag ko na lahat, ipakita ko sa inyo. Kasi baka hindi na kayo interested na paulit-ulit. Ganun lang naman ginagawa ko. So putol. Kunin mo yung pinutol mo na dahon. Hanapan mo ng pwesto. Maganda nakapwesto yan ng organisa para pag tumubo, hindi marami sa isang side, konti sa kabila. Para bagay pantay. So ayan, ganyan lang. Yung mga natabunan nyo ng kaunti, hindi naman marami yung media na tinapon nyo. Tinakip nyo. So tutubuan pa rin yan. Mas mataas nga lang talaga yung chance dun sa mga exposed na deep. Kaya yung iba talaga nilalatag nila. So, pero magsasawa kayo dyan kapag ganito na karami yung Adelaide nyo. Talagang madali na kasing ilapat kapag ganyan na karami. So yan lang, mamaya pakita ko sa inyo yung update. Ayan, malapit na mga lahat eh. Ganyan lang yung paglalapat ng mga dahon during propagation. Kung mas lapat nyo pa mailalapat, mas maganda.
Pero sa ganyang pamamaraan, medyo maganda-ganda na yan. Marami-rami na kayong aasahan na tutubo. So dito sa side na to, iniisip ko kung ililipat ko yung maliliit. Kasi matatabunan lang to, tapos babansot. So much better kung ilipat ko na lang dito sa kabilang side. So ayan, mag-ano tayo, replant tayo ng mga ganitong size. Actually, kahit malalaking size, ganito dapat ang proseso ng pagre-replant ng Adelaide. Kailangan hindi napuputol yung ugat nila. Ingatan nyo na maputol. Kaya mapapansin nyo minsan kapag bawa Adelaide nyo napakaganda na, diba? Tapos i-replant nyo into bigger planter, tapos madidisgrasya nyo minsan na pan-repotting, napuputol yung ugat. Kahit sabihin nyo yung ugat niya itim na sa putol nyo, pero yung itim na yun medyo connected pa rin sa kanya at buhay pa, no? Ang mangyayari niyan, magde-decline yung health ng Adelaide nyo. Maring ano siya, yung lumiit yung mga tubo, parang dormant yung itsura. Hindi ko lang po nagdo-dormant siya pagka ganun, pero sa tingin ko na ano lang yun, yung na-stress, parang na-induce yung ganong form niya, na dahil na-stress siya. So ang gagawin nyo na lang, kunin nyo kasama yung media, tanim nyo, no, buo. So bigyan nyo na lang ng space kung maaari, para paglaki niya hindi niya ma-outgrown yung iba. Ganun lang. Kaya pagka nagre-replant kayo, ingat-ingat sa paghila ng halaman tulad na ito. Buuin nyo na lang na kunin, lalo na kung yung medium goods naman tulad nito. Iwasan nyo na maputol yung ugat. Ito yung halaman na ang daling paramihin kapag kasalip, pero kapag replanting, ang arte naman niya kapag naputulan siya ng ugat. Kaya minsan hindi rin makuha ng iba kung paano alagaan yung Adelaide, kasi umuumpisa sila sa malalaking halaman. So ang technique, kapag bumili kayo ng Adelaide, kapag ka-receive nyo, i-propagate nyo agad. Narinig nyo yung sinabi ko, hindi yun joke, at hindi rin yun kumbaga palpakis na advice. Kasi for example, bumili ako ng Adelaide, dumating sa akin, tapos i-replant ko, anong mangyayari kaya sa tingin nyo? Yung Adelaide na yun, magde-decline yung health, kasi una-una mag-acclimate siya. So mas maganda sa kanya kung kukunti lang yung dahon na i-maintain niya, kasi nga hindi pa establish yung roots nun eh. So kung babawasan nyo na ang dahon, mamaya pakita ko sa inyo, kung babawasan nyo yung dahon, so ang magiging focus niya ngayon ay yung konting dahon, tapos yung ugat niya. So ano mangyayari sa mga pinutol yung dahon? Hindi itanim nyo, extra propagation, tumutubo yung mother plant, nagkakaroon kayo ng plantlets agad. May backup na kayo, nabuhay nyo pa yung mother plant nyo. Yung sa mga namamatayan ng Adelaide kapag nakakabili, ayun yung isa sa mga pwede nyong gawin talaga, para sure na may Adelaide kayo pagka bumili kayo. Yan to, pakita ko para naman alam nyo kung paano gagawin. Sakripisyo tayo ng isang Adelaide. Ito, naputol ko yung ugat ngayon, no? Ayan, naputol ko yung ugat niya, konti lang ang natira. Alam nyo ba yung naputol na ugat doon, tutubuan pa rin yun ng plantlets. So since ganito na yung nangyari sa kanya, naputulan na siya ng ugat, magde-decline yung health nito. So ang gagawin nyo na lang, putulin nyo karamihan ng dahon niya, tiran nyo lang ng isa o dalawa, tapos itong mga pinutol nyo na dahon, ilatag nyo muna dyan, tapos linisan nyo pa tong isa. So ang natira na lang sa akin ngayon, ito, kita nyo to, ito yung pinaka bago na leaf, tapos meron pang growth dyan na mali, yung hindi pa nag
uncurl yung bilog pa. Ayan o. Ayan, ito. So bilog pa siya. So iwan nyo yan, pati itong uncurl lang na dahon. Tapos itong maliit na ugat na naputol nyo sa dulo, lagyan nyo ng konting sphagnum yan. Huwag nyo tatabunan ngayon yung naka-curl na growth point niya, kasi pag tinabunan nyo yan, goodbye sa mother plant. So ang gagawin nyo na dito ngayon, itanim nyo to ang maayos na hindi tinatabunan yung growth point, at huwag nyo muna paarawan ng gusto. So lalagay nyo lang yan sa medyo shaded, at least naaarawan sa umaga ng mga 1 hanggang 2 oras. So itong mga natanggal nyo na dahon, tanim nyo ulit para may asahan kayo doon sa tinanggal nyo na dahon from mother plant na plantlets. So mabuhay or hindi yung mother plant nyo, sigurado may mabubuhay naman kayong plantlets. It will take time, pero sigurado tayo na yung tumubo galing dun sa mga propagation materials from mother plant ay mas matibay kaysa sa mother plant, di ba? Gulo ba? Parang imagine niyo na lang, anong mas matibay? Seed grown Nepenthes o yung binili nyong Nepenthes na galing sa Highland setup? Diba? Mas matibay yung mga galing sa seed grown. Ito parang ganun din, kasi mas acclimated na siya sa environment mo na meron ka. So ganun lang, simplihan lang natin. Kumbaga, kung sa mga baguhan, hindi pa nila alam kasi magpatubot sa seeds, baka hindi pa nila na-experience. So diba, pag ikaw pumunta ka sa halimbawa sa Middle East, sa Saudi, init na init ka doon kasi hindi ka naman pinanganak doon eh. Pero yung mga taga Saudi, yung damit, tingnan nyo yung damit nila, hijab pa, cover lahat, pero hindi sila nainitan masyado kasi nga sanay sila. So tayo, ikaw naman halimbawa, sila naman, mga Amerikano naman, pumunta sa Pilipinas, feeling nila ang init-init kasi nasanay sila sa malamig na lugar. Parang ganun din yung halaman. So kaya i-acclimate nyo. So ito naman, pinaliwanag ko sa inyo yung true seeds or true seedling sa leaf cuttings, mas matibay kaysa dun sa mother plant na nabili nyo. Kaya maganda pagdating, propagate nyo kahit maliit pa. Kasi pag maliit pa, mataas rin yung dami ng growth hormone yan kaysa dun sa mga mother plant. So madaling mabubuhay. No, halimbawa, sir, dumating sa akin, hindi naman naputol yung ugat niya eh. So kailangan ko pa bang ganun gawin ko sa mother plant? Pwede rin. Huwag niyo naputulin yung ugat para mas madali yung yung pagdami niya or acclimate niya. So kumbaga, nyo na lang, tanim nyo tulad ng ordinaryong pagre-replant, tapos tanggalin nyo pa rin ang dahon. Ayan. Tapos yung ugat, kung papakailaman nyo pa rin, huwag nyo nang putulin. Ang gawin nyo, medyo babawan nyo at huwag palalim yung tanim ng ugat ng Adelaide. Kung marami namang ugat, i-spread nyo para yung ugat na yun tubuan rin ng plantlets. Kung nag-iisa lang yung ugat ng Adelaide nyo, pababa nyo itanim, kasi para maging anchor naman niya yan. So diba, simpleng sidikit na komplikado natin. Hindi naman para magka-content lang. Kumbaga, through experience, talagang effective kasi yun eh. Kaya kumbaga, binigyan ko ng diin sa video na to. So ayan, dito tayo banda para makita tayo. So bigyan pa natin ito ng seedling ng Adelaide. Pagka hindi kasi natin ginanto, sayang liliit lang yung mga yan.
Pag natabunan kasi yung mga ibang Adelaide, hindi agad lalaki, mas lalaki yung mas naarawan. Disadvantage yun kung gusto mong paramihin yung Adelaide. Pero kung ikaw yung napakarami ng Adelaide, advantage mo naman yun. Bakit kanyo? Kapag may mga natabunan na Adelaide, hindi naman mamamatay yun, mababansot lang. Kapag ka naubos na yung malalaki naman, ibenta nyo na malalaki, may next batch kayo. Kumbaga hindi na kayo, kahit hindi kayo nakapagtanim agad, continuous yung out ng Adelaide. Kung natatandaan nyo dati, halos ipamigay ko na yung Adelaide kasi ganun yung nangyayari. Propagate, tapos may mga next batch, tapos dun pa may mga nabansot, tapos ngayon lang tumubo, nagkasabay-sabay yung growth nila. Kaya limited supply mo ng Adelaide. Ba't naubos yung Adelaide ko? Kasi pag may nabili ng isang, binibigay ko 15, 10, 5, more than one. Kasi nga daming-dami na ako sa Adelaide dito sa ano ko dati. Tapos biglang may mangre-request na bibili ng literal na bawa 10, ayun bibigyan ko ng per pot tagli-5, ganun. Nauubos yung Adelaide ko. Nung naubos na, nung nagpo-propagate na ako, doon naman sumabay yung climate change natin na biglang nagbago. Yung init na sobrang init. Ayan. So ayan, tanim-tanim lang muna tayo. Dami talaga na itong binigay ni Sir Raylon. Marami pa siguro siya doon. Pinaka-highlights ng punta dito ni Sir Raylon, yung brownies niya talaga. Panalo talaga. Mahilig ka sa mga cake ng Red Ribbon. Sabihin natin 4 to 5 times na mas masarap kaysa sa Red Ribbon. Yung ganun kasarap yung brownies na binake niya. Dapat chef yun eh. Chef Raylon. Kasarap eh. Parang masterpiece eh. Pwedeng pang benta talaga sa restaurant. Mas masarap pa nga eh. So ayan, ganyan-ganyan lang. May mga nasagi ako dito, itatanim ko na rin dyan sa kabila. So ayan. Ito na yung finished product. Yung before and after. So ito yung mga propagation natin through leaf. Ayan, ito naman yung replanting natin. So isasama nyo na lang yung para hindi magalaw yung ugat kapag ganito. Kasi kapag inubos nyo yung media around dun sa roots ng Adelaide, pag tinanim nyo, makakaasa kayo na magde-decline yung health nun. Yung purong mga naka-curl tsaka maikli yung dahon na parang korteng star lang yung dahon niya. So ganun yung mangyayari. So kapag lumaki yun, kailangan niya muna maka-establish ng ugat. O kung kayo yung merong ganung halaman, i-propagate nyo na habang buhay pa. Kasi pwedeng matuluyan din yun eh. So ayan, yung ating propagation ng Drosera Adelaide. Ito pa yung natira, di ba? Konti pa lang yung nabawas. Ito lang yung nabawasan natin pa letter L na yan. Pero tingnan nyo kung gaano yung karami na aasahan mong tutubo dyan. Isang tray na mas malaki pa dito. So marami talaga itong naibigay sa atin ni Sir Raylon. Ayan. So alam ko yung kumbaga
Malaking bagay ito sa akin para mapagparami uli ng Adelaide. Yung mga ganito kaliliit na mga naitanim ko ngayon, yan wag nyong ano yan, wag nyong itatapon yan. Mabubuhay pa rin yan. Ay sorry. Mabubuhay pa rin yan. So it will take time pero tanim nyo pa rin. Kahit ipatong nyo lang tapos medyo wag nyo i-expose sa ibabaw. Medyo itanim nyo sa medyo may curve, may depression dun sa media para hindi siya nahanginan ng husto. Ganyan. So yan. Yun lang. God bless and bye bye.